Yun po, may kinalaman sa pag-uusapan natin ngayong hapon in connection with our theme ngayong year na to, ngayong ika-68 year natin. At ang theme nga natin, patuloy kong nire-remind ay yung andyan sa tarpaulin sa harapan, Redeeming the Time. Pakisabi po ng malakas, Redeeming the Time. Samantalahin ang bawat pagkakataon, sulitin ang oras, gamitin ng tama yung mga araw natin sa buhay. Okay? Gusto ko pong balikan natin yung verse kung saan nanggaling yan. Yan po ay nasa Galatians 5 verse 15 hanggang 16. Umpisahan natin yung pinakaunang verse mismo, yung verse 15. Ephesians, sige, basahin natin ng malakas. Verse 15, see then that you walk circumspectly. Ano ang ibig sabihin nun? Well, sa mas mababaw na English, see that you walk wisely. Pag-isabi ng malakas, wisely. Not as fools, but as wise. Why? Tapos ano raw? Redeeming the time because the days are evil. Okay? Pag-isabi nga sa katabi, live wisely. Yun daw redeeming the time, yun daw paggamit ng tama sa mga panahon na binibigay ng Diyos sa buhay natin, ay mas nagagawa natin kung tayo mabubuhay ng may karunungan. Hindi po pwedeng ihiwalay yung living with wisdom doon sa redeeming the time. Now, how do we live wisely? Alam nyo, isang bagay talaga para masabi natin na kapamumuhay tayo ng may karunungan at nagagamit natin ng tama, yung oras natin ay sa pamagitan ng right pursuits. Ano yung ibig sabihin ng pursuit? Kanina may kinakanta tayo, di ba? I pursue, I pursue. Ano ba yung mga hinahabol natin? Ano ba yung mga hinahangad natin? Ano ba yung mga gusto natin sa buhay? That is your pursuit. So if you want to live wisely and if you want to redeem the time, then you've got to have right pursuit. Dapat tama yung mga habol natin sa buhay. Okay? Kaya gusto kong basahin natin to. Magpo-focus naman tayo dito sa verses na ito. Tingnan natin ang Bible, Ecclesiastes chapter 1. Okay? Ecclesiastes. Yan ang pinakamaikli na aklat sa Biblia. Kasi nga Ecclesiastes, no? Uy, tumawa naman kayo, utang na loob, no? Pinakamahaba, Habakkuk. Yan. Pinakamahirap hanapin, Galatia. Kasi gala siya, no? Okay, sige, basahin natin to. Sabi, the words of the preacher. Pag-isabi ng malakas, preacher. Yung preacher, actually, yun ang ibig sabihin ng salitang Ecclesiastes. Preacher. Kaya sa Tagalog, mangangaral. At sino ang tinutukoy dyan? The son of David. Sino yon? Si Solomon, king in Jerusalem. So sino ang tinutukoy dito na mangangaral o preacher? Walang iba kundi si Haring Solomon. Okay? Verse 2, ito yung very first words na binanggit niya dyan sa aklat na yan. Come on, pakibasa ng malakas. Vanity of vanities, says the preacher. Vanity of vanities. All is vanity. Pakisabi ng malakas, vanity. Ano ba ang ibig sabihin ng vanity? Minsan kasi, di ba, yung may mga salita na may isang kahulugan tapos nagagamit na kung saan-saan. Well, isa sa mga pinagagamitan halimbawa ng vanity ay yung tinatawag na vanity kit. Yung isang pouch na minsan ang laman ay toothbrush, toothpaste, cotton buds, ano pa ba, pang-ahit. Minsan nakukuha mo yun sa hotel, minsan sa eroplano, kung saan-saan. Ang tawag nila doon, vanity kit. Pero kung tutusin, vanity kit ba yun? Kung tutusin, dapat necessity kit. Kasi yung laman nun, kailangan naman talaga. Tama? Tama? So, minsan mali yung gamit ng salitang vanity. Minsan naman, ginagamit naman natin yung salitang vanity, yung mahilig magpaganda, mahilig magpapogi, yung mahilig magpamacho, di ba? Yung gym ng gym, yung paparlor ng paparlor, patreat ng patreat. Yan, tinatawag din naman natin na vanity, di ba? Tawag natin vanidoso, vanidosa, di ba? So, masama bang magpaganda? May sinabi ba ni Lord, humayo kayo at magpakapangit, ganon? Hindi, masama bang magpapogi? Hindi nga sumagot, no? Masama ba? Hindi, di ba? Kasi kung masama yan, o di makasalanan yung business namin.
Kasi nga yung business namin, yung kagaya nung kay Bello, di ba? Yung nagpapaganda, di ba? Yung mga bangay na napapangitan yung tao sa kanyang sarili. Pangit ng kutis ko, di ba? Pagluta nga ako, di ba? Ganyan, di ba? Kaya nga ang slogan namin, ang tagline ng business namin, kapangitan mo, kabuhayan ko, no? Sa English, your ugliness is our business, no? Anyway, ang point ko lang, walang masama kung tutuusin, di ba? Walang masama sa ganun. Pero, kung puro ka na lang yon at yun na pinanggagalingan ng self-esteem mo, yun na lang lagi inaatupag mo, pagkatapos yung ibang mga bagay na dapat gawin din na naasikaso, pati yung tiwala mo sa Panginoon nawawala, pagmamahal mo sa Panginoon nasasakripisyo, okay, pag yun ang focus, then nagiging vanity. Maliwanag mga kapatid, kaya nga sabi nga nila, puro lotion, walang devotion. Puro muscle, walang Bible. Puro kilay is life, walang spiritual life. O patay naman tayo dyan. Kaya ang dapat ay tama lang yung pag-aasikaso natin sa ating mga sarili. At the same time, hindi natin nakakaligtaan yung higit na mahalaga, si Lord sa buhay natin. Amen? Amen? Gusto ko lang basahin itong verse na to. Isingit lang natin to. Sa Proverbs 31 verse 30. Now, para sa mga ladies natin. Ano sabi ng Proverbs 31 verse 30? Charm is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord is to be praised. Diba? Ano raw ang mas dapat na asset? Ano raw ang mas dapat na katangian natin? Fear of the Lord. Amen? Fear of the Lord. So dapat pala, ang pinaka-asset natin sa buhay, yung takot sa Panginoon. Halimbawa, ikaw na babae, ano ba ang lovable sa'yo? Dapat mas i-develop natin fear of the Lord. Tapos ano dapat sa ating mga lalaki, ano rin dapat magandang katangian natin? Dapat din fear of the Lord. So ikaw, Mrs., ano dapat mas magandang ipag-pray mo sa mister mo? Yung fear of the Lord. Right? Kasi pag may takot siya sa Panginoon, mas makakaiwas sa kalokohan. Right? Tama? Di ba? Pero kung may takot lang siya sa'yo, nako, mas madaling makalusot dyan. Iba yung takot sa Panginoon. Amen ba? Okay? So sabi niya, fear of the Lord. Tingnan nyo. Sabi niya, kung ang inaatupag mo, puro charm, puro beauty, nako, wala yan. Sabi niya, pero when you have the fear of the Lord, yan yung magandang asset natin sa buhay. That's just an example of what we are talking about here now, na ang talagang dapat pinupurso natin sa buhay ay hindi yung mga bagay na walang kwenta. Kasi yon ang ibig sabihin ng salitang vanity. Pakisabi ng malakas, vanity. Ano ba muna ang sabi ng dictionary pagdating sa salitang vanity? Okay, pakitingnan nga lang yung meaning niyan. Sabi ay, vanity is something that is vain, empty, or valueless. Ano raw? Pag sinabing vanity, ito ay tungkol sa mga bagay na walang kwenta, hungkag, empty, no? Walang laman, walang halaga. Yun ang ibig sabihin ng vanity. Okay? Ngayon, si Solomon mismo, nung sabihin niya itong salitang all is vanity, ano ba yung kanyang tinutukoy? Okay, tingnan natin yung chapter 2 at basahin natin verse 1 hanggang sa mga susunod na mga verses. Okay? Sabi rito, basahin natin ng malakas, sinabi ko sa aking sarili, halika. Subayan niyo ako, halika. Subukan mo kung ano ang kahulugan ng kaligayahan. Magpakasaya ka. Subalit, ito man ay walang kabuluhan. Yung walang kabuluhan sa English, vanity. Okay? So sabi niya ay subukan mo ang kaligayahan, ang pagpapakasaya. Sa English, again, pleasure. Pero sabi niya, pleasure is vanity. Verse 2, sabayan niyo ako, come on. Ang halakhak ay ipinalagay kong kahangalan at ang kaligayahan ay walang kabuluhan. Again, the word vanity, walang kabuluhan. Verse 3, sa pagnanasa kong makamit ang karunungan, ipinasya kong magpakalasing sa alak. Sa loob-loob ko'y ito na ang pinakamainam na dapat gawin ng tao sa maikling panahong ilalagi niya sa mundong ito. Di ba ganun nga mag-isip yung iba? Di ba? YOLO. Di ba? You only live once. Magwalwalan na. Di ba? Enjoyin mo na. Ganun din. Naisip din ni Solomon yan. Verse 4, nakagawa ako ng mga dakilang bagay. Nakapagpatayo ako ng malalaking bagay at ginawa kong ubasan ang paligid nito. Verse 5, gumawa ako para sa aking sarili ng mga hardin at liwasan, mga park.
tinamnan ko ito ng lahat ng uri ng punong kahoy na napapakinabangan ang bunga. Alam niyo yung mga ganyan, accomplishment niyan, lalo na sa disyerto, di ba? Dami niyang mga puno, tapos ano pa, verse 17, verse 6, humukay ako ng mga balon na pagkukunan ng pandilig sa mga pananim na ito. Okay? Yun yung kanyang mga projects. Tapos verse 7, bumili ako ng mga aliping babae at lalaki. Ang mga alipin ko'y nagkaanak na sa aking tahanan. Ang kawan ko'y ubod ng dami, walang kasindami kung ihalin tulad sa kawan ng mga haring nauna sa akin. Ano ibig sabihin nun? Prosperity. Wow, sobrang yaman ni Solomon. Tapos, verse 8, pagibasa ng malakas, nakaipon ako ng napakaraming pilak at ginto mula sa mga lupaing nasasakupan ko. Marami akong mga awit na babait, lalaki. Ibig sabihin, marami akong entertainers. Sabi niya, marami akong mga singers, kahit si Taylor Swift, kayang-kaya kong bayaran. Sabi po niya, no? Tapos marami akong asawa at pawang magaganda. Alam niyo ba kung ilan asawa ni Solomon? 300 lang naman, no? 300. Tapos, mayroon pa siyang 700 na jowa. No? So, ang tawag doon ay concubines. Okay? Maring iniisip nyo, ba't ganun, pastor? Di ba yan si Solomon ay, ano yan, di ba? Itinalaga siya ni Lord. Okay, totoo, galing siya sa Panginoon, inilagay siya sa Panginoon, ng Panginoon sa paghahari ng Israel, pero hindi ibig sabihin yung mga pinagagawa niya ay galing din sa Panginoon. Kaya nga isinulat ito ni Solomon, itong mga verses na binabasa natin, kasi nung siya panahon ng kanyang kalakasan, ang dami rin niyang pinaggagawang kalokohan. No? Nung panahon ng kanyang kalakasan, nakalimot din siya sa Panginoon. Kaya nung tumanda siya, ito yung kanyang sinulat. Nung matanda na siya, kaya niya sinulat to at sabi niya, alam niyo, ang dami ko nang pinagagawa sa buhay. Itong mga narating ko, ito yung mga naabot ko. Bandang huli, ano ang kanyang conclusion? Vanity. Pakisabi ng malakas, vanity. O sige, ituloy lang muna natin pagbabasa. Sige, doon muna. Hindi pa tayo tapos ng verse 8. Wala nang hahanapin pa ang isang lalaki, lalo na kung tungkol din lang sa babae. Okay, verse 9. Higit akong dinakila kaysa sino mang haring nauna sa akin. Taglay ko pa rin ang aking karunungan. Okay, verse 10, come on, pakibasa. Wala akong ginustong hindi ko nakuha. Wow, sana all. No? Sabi, lahat ng gusto ko, no? Ginagawa ko. Di ba? Tapos, nalulugod ako sa aking mga ginagawa at iyon ang pinagkagantimpala ng aking mga pinagpaguran. Pero, verse 11, ito, pakibasa natin ng malakas sa verse 11, pagkatapos, inisip kong mabuti ang mga ginawa ko at ang pagod na aking pinuhunan. Nakita kong ang lahat ay pawang walang kabuluhan. Tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. Sa English uli, sabi niya, I realize everything is vanity, just chasing the wind. Yung salitang vanity, actually, dyan sa maiksing aklat na yan ng Ecclesiastes, 37 times binanggit. Kasi ngayon ang pinakatema ni Solomon nang isulat niya yan. Paulit-ulit, sabi niya, vanity, meaningless, walang kwenta, walang kabuluhan. Pagkatapos, yun din salitang, tulad lang ito ng paghahabol sa hangin, chasing after the wind, ilang beses din niyang binanggit. Ano ba yung chasing after the wind? Sinong nakaranas na ritong humabol sa hangin? Naranasan nyo na? Nakakita ka na ng naghahabol sa hangin? O ano na lang, aso naghahabol ng buntot. Nakikita na kayo noon. Di ba parang gano'n, di ba? Yung paikot-ikot lang, right? Ganon din naman, pag sinabing chasing after the wind, naghahabol ka ng hangin, anong ibig sabihin nun? You're doing something useless, you're doing something meaningless. Okay? So si Solomon, nung sabihin niya ito, binanggit niya yung lahat na meron siya. Grabe, tinan mo, I had pleasure, I had great projects, I had prosperity, I had power, I had position, I had pride. Diba? I had everything. Sabi niya, meron na ako lahat ng yan. I had popularity. Lahat. No? Pero sabi niya, at the end of the day, all is vanity. Lahat ng ito ay walang kwenta. No? Bakit? Kasi nga po, na-realize niya, iba talaga yung buhay na ang ginagawa mo itong mga bagay na to, pero alam mo ang lugar ng Diyos sa buhay mo. Amen? Okay? So tingnan nyo po, gusto ko lang pong mag-focus tayo sa ilang mga bagay na binanggit dyan sa mga verses na binasa natin. Una, sabi niya, I tried pleasure. No? Sa verse 1, sabi niya, I tried pleasure, but this is also vanity.
Ano ba yung pleasure? Actually, ang pleasure, ganito yan eh. Ang pleasure, pwedeng masamang pleasure, pwedeng mabuting pleasure, right? Right? Ano ba yung mga masamang pleasure na ginawa niya? Sabi niya, nagpakalasing ako, pleasure, okay? Pero masamang pleasure. Ano ba? Sabi niya, ng babae ako ng babae, no? Pleasure din yon, pero mga masamang pleasure. Bandang huli, ano ang sabi niya? Vanity, right? Meron ba siyang mabubuting pleasure? Meron din. Ano ba yung mabubuting pleasure? Masama ba yung ma-entertain? Kagaya niya, marami akong mga singers. No? Walang masama sa panonood ng maayos na concert, right? Right? Di ba? Ano ba? Ito, isa pang pleasure ko, yung makapagpundar, makapagtayo ng kung ano-ano mga gusali, makapagawa ng mga kung ano-ano. Sabi niya, nagawa ko lahat ng yon. Okay, those are good pleasures. Kaya lang, vanity pa rin. Bakit? Kasi kahit gaano kaganda ang ginagawa natin, kung ginagawa natin na hiwalay sa Panginoon at hindi natin alam ang lugar ng Diyos sa buhay natin at naisasantabi natin si Lord, everything that we do is in vain. Vanity. Maliwanag po ba? So pleasure, sabi niya, is vanity. Ano pa? Prosperity is vanity. Nagpakayaman ako. Alam niyo ba, nung panahon ni Solomon, yung sabi niya diyan, di ba? Napakaraming ginto at pilak. Alam niyo, actually, ang description sa paghahari ni Solomon ay yung pilak ay parang bato lang na nakakalat sa Jerusalem nung kanyang kapanahunan sa Israel. Grabe, no? Kasi nga sobrang yaman. Actually, nung panahon ng kanyang paghahari sa Israel, that was the golden age. Grabe yung blessing sa kanila, sobrang dunong niya kasi, tapos sobrang powerful, ang dami, napakayaman talaga, no? At sa dinami-dami ng pera, kaya nga dumating yung time, siguro nalasing din talaga siya sa tagumpay kung ano-ano na rin ang pinagagawa ni Solomon. Okay? Kaya ang bandang huli, sabi niya, all is vanity. Prosperity is vanity. Teka muna, masama ba ang yumaman? Again, hindi. Right? Diba? Masama bang maghanap buhay? Masama bang kumita ng malaki? Hindi. Pero, dapat alam natin kung ano ang dahilan ng ginagawa natin at ano ang lugar ng Diyos ulit sa buhay natin. Okay? Kaya sabi niya, na-realize niya, with all the things that I had, no, all is vanity. All is vanity. Tingnan niyo itong verse na to. Makikita niyo lang yung 5 verse 10. 5 verse 10. Ito pa sabi ni Solomon. 5 verse 10. Pakinggan nyo na lang he who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves wealth with his income. This also is vanity. Ano raw? No? Sino mang nagmamahal sa salapi ay hindi makukontento sa salapi. Na sino man na nagmamahal sa yaman ay hindi masisiyahan sa kanyang kinikita. At sabi niya, this also is vanity. Ano raw? Pagmamahal sa salapi, pagmamahal sa kita, sabi, nako, walang kasiyahan ka dyan. Kailan di ka makukontento because you love money and loving money is also vanity. Hello, maliwanag? So, ibig sabihin, no, kahit na anong pagsisikap natin, kahit na ano ang marating natin sa buhay, kahit anong mapundar natin, kung mali pa rin yung puso natin, lahat ng bagay ay vanity. Okay? Vanity. Pakisabi ulit ng malakas, vanity. Ano pa? Maliban sa prosperity, he also had popularity, right? Si Solomon, sabi niya, I was the greatest. No? My kingdom, my name is greater than the kings before me. Mas matindi pa yung mga narating ko sa buhay. At totoo naman talaga yon. No? He was so popular, ang dami niyang maipagmamalaki. Pero anong tawag niya doon sa maipagmamalaki niya? Vanity. Hello? Vanity pa rin. Ang dami kong maipagmamalaki sa buhay, pero lahat ng to, walang kwenta. By the way, gusto ko lang pong may isang salita, na lumang salita actually, na gusto kong matanim sa mga puso't isip natin ngayon, mga kapatid. No? Ito ay ang salitang vainglory. Pakisabi ng malakas, vainglory. Okay, ano ba yung vainglory? No? Pag sinabing vainglory, ito ay pagmamalaki sa mga bagay na mayroon tayo. Okay? Vainglory. Yung ibig sabihin ni Solomon doon sa salitang vanity ay yung mga bagay na walang
kwenta. Yun ang unang definition ng salitang vain. Pero isa pang definition ng salitang vain ay inordinate pride in oneself or one's achievement. No? Vain din ang ibig sabihin nun. Yung mga pagmalaki, ang vain ng tao na yan. No? Gusto niya yung mga bagay na puro vain. Ang ibig namang sabihin nun ay mga bagay na maipagmamalaki. Ngayon, kung ganun daw yung attitude natin, ang tawag ni Solomon, that also is vanity. Ibig sabihin, vainglory is vanity. Kaya ang pagmamalaki ay isang bagay na walang kwenta sa harapan ng Panginoon. Ano ba ang ibig sabihin ng vainglory uli? No? Yun pong pagmamalaki sa mga bagay na mayroon po tayo. Gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Bakit? Is it for you to just enjoy or for you to be proud of? Hello? Walang masama na mayroon tayong magagandang mga bagay sa buhay, ine-enjoy natin, pero kung ginagamit natin sa pagkayabangan natin, para lang tayo maitaas ang ating mga sarili, doon sumasama. Ang tawag doon ay vainglory. Halimbawa, gusto ko ng cellphone. Bakit mo gusto ng ganyang klase ng cellphone? Bakit gusto mo ng ganyang tatak? Kasi ito yung sikat. Ito yung mamahalin. Tapos kapag nagme-message ako sa jeep, tapos makikita ng kaharap ko sa jeep na 3 yung camera. Diba? Sabay hablot. No? Naka-iPhone 15 ka, nag-jeep ka talaga, tapos inilabas mo pa. Diba? Hindi nga. Diba? Pag ganon, kung yun ang dahilan mo, ang tawag doon ay vainglory. Pero ba't gusto mo yan? Kasi maganda talaga. Ang linaw ng camera, maganda yung function, ang daling gamitin, very user-friendly, madali. Pag ganon, okay lang yun. Hello? Hindi masama yung isang bagay na maganda, depende na lang sa puso natin, depende na lang sa paggamit natin. Maliwanag? Hello, maliwanag ba? Di ba? Halimbawa, bakit gusto mo ng ganyang mga gamit? No? Masama ba na mamahalin ang mga gamit mo? Come on. Masama ba na may tatak yung gamit? Na maganda? Mga magagandang brand? Come on, masama ba? No? Sa akin, hindi masama kahit magsusot ako ng gano'n. Lalo na kung libre, bigay lang. No? Hindi nga, di ba? So, totoo lang, yung mga bagay na mga magaganda ay hindi naman talaga kasalanan, hindi matatawag yun na vainglory unless na ang dahilan mo ay pagmamalaki. Ito gusto mo mabili ito. Para pag nakita ko ay impressive. Kasi alam mo na pag walang datong, walang dating. Di ba? So, gusto mo lagi, ang dating mo may datong. Diba? So kung gusto mong yun lagi ang iparating sa mga tao, then ang tawag doon ay vainglory. Maliwanag ba, mga kapatid? Diba? So bakit mo gusto ito? Bakit mo gusto ito? Halimbawa, gusto ko yung medyas ko ay branded. No? Talaga, medyas. Bakit? Para ma-display. Ha? Tapos may amoy pa? No? Saan nakakita ng medyas na dinidisplay? Di ba? O kaya, gusto ko pag yung sapatos ko, ganitong brand, maganda, no? Kasi bakit? Para pag nakakasalubong ako, lahat napapayo ko, napapatingin sa shoes ko. Ang tawag doon, vainglory. Pero, gusto ko ng ganitong shoes. Bakit? Malambot sa paa, comfortable, magaang, di ba, matibay. Hindi vainglory yon. Are you following, mga kapatid? Hello, are you following? Di ba? Gusto ko ng ganitong kotse. Bakit? No? Kasi yung maganda kasi yung may kabayo eh. Ferrari pa talaga, no? Mustang pa talaga, no? Masama ba, no? Hindi kasi gusto ko na-enjoy yung pagdadrive, gusto ko yung ganito, yung comfort. Well, kung yun ang dahilan mo, hindi yun vainglory. Pero pag gusto mo, ay kasi pag nagdadrive, siyempre alam mo na napapalingon sila lahat, di ba? Ano ang tawag doon? Vainglory. Hello, alam mo, kung bibili ka ng kotse at gusto mo ng vainglory, ang advice ko sa iyo ganito, huwag mong papatint. Para pag nagda-drive ka, kitang-kita yung driver. Di ba? Kasi gusto mo hinahangaan yung kotse mo, sa totoo lang, di naman kita yung driver. Kung gusto mong ipagmalaki, di wag ka na magpatint. Tama? Para pag nakita nila, ayan, no? Yun yung driver, ang ganda ng kotse, pangit ng driver. Hindi. Tapos tama pa summer, wag ka magpatint, no? Wag ka magpatint para mangitim ka, no? Pero puti yung kotse mo. 'Di ba? Hindi, yun nga no? Depende sa gamit natin. Tama? Depende sa puso natin. Nagkakalinawan ba tayo, mga kapatid? Ako halimbawa, gusto ko ng
sasakyan na comfortable, mas maayos, mas gusto ko, sa panahon ngayon, gusto ko yung magagandang mga features ng sasakyan na kapag nawawala ka sa linya, kakabig siya. No? Kasi sa totoo lang, mga 5 beses na ako nakatulog sa NLEX. No? Mga naidlip sa NLEX. Paggising ko, andito na ako sa church. No? Hindi naman. Nagigising na lang ako, nasa kabilang lane na ako. No? Salamat na lang sa Lord, may plano pa siya sa buhay ko. No? Kaya hindi ako walang nangyayaring masama. Pero ang point, mayroong mga bagay na kaya mo gusto, kasi nga kapag ipakinabang, kagamit-gamit, matibay, okay lang yon. Just do not be motivated by vain glory. Hello, maliwanag ba, mga kapatid? Maliwanag ba yon? Okay, gusto ko yan. Do not be motivated by vain glory. Listen, alam mo ba, marami kang matitipid kung hindi ka lang motivated ng vain glory. Naniniwala ba kayo doon? Hello, naniniwala ba kayo doon? Diba yung tipong, kung kailangan mo lang talaga, cellphone lang talaga. Para saan? Pang ano lang? Pang text lang. Pang ano lang? Pang tawag lang. Pang ano lang? FB lang. O so kung yan lang talaga ang habol mo, tingin mo, kailangan mo talaga ng mga worth 60,000? Hello? O di bili ka na lang ng Nokia. May Nokia pa ba ngayon? Wala na. Mayroon pa? Mayroon pa? Anyway, di ba? Di bili ka na lang na mas mura. Tama? Hello, tama ba? Di ba? Kung hindi naman, kung gusto mo lang kasi matibay, gusto mo magandang ganito, no? Sa totoo lang, mayroon kang mabibili rin na matitibay, magaganda, na hindi naman kasing mahal. Kaya alam nyo, minsan isipin mo, kung walang vain glory, malaki ang matitipid mo. Tama? Malaki pa igiginhawa ng pakiramdam mo kung wala kang vain glory. Bakit? Kasi hindi mo kinakailangang i-compare ang sarili mo sa ibang tao. Minsan kaya ka na i-insecure, alam mo, dahil sa vain glory. Dahil sa gusto mo makipantay sa iba. Gusto mo pareho kayo ng ibang tao. Di ba? O kaya kahanga-hanga. Diba? Pag ganon, nakakabigat lang yan ng kalooban. Kaya ingat mga kapatid sa vain glory. Amen? Amen? Actually, kaya minsan, pati yung sa itsura, sinasabihan na vanity, kasi yun din naman, vain glory din ang dahilan. Gusto ko magpaganda, gusto ko magpapogi. Bakit? Kasi para napapansin ako, pagmamalaki pa rin. No? Walang masamang paganda kung hindi dahil sa kayabangan. Tama? Walang masamang magpalaki ng katawan kung hindi dahil sa kayabangan. Kasi gusto ko, 12 packs. No? Para busog sa pandesal lagi, di ba? Kung gano'n, para kitang-kita, no? Walang masama doon sa totoo lang mga kapatid. Kasi nga po, minsan yun ang problema ng mga tao, di ba? Puro tungkol sa pagtataas ng sarili ang iniisip. Kaya tuloy minsan ang dami natin mga insecurities. Right? Galing nga kami ng Armenia, kamakailan lang, no? At alam nyo, pare-pareho lang talaga ang mga tao. Karaniwan ang mga tao ay laging may hinahanap sa sarili. Parang hindi tayo satisfied sa sarili natin. Pag dito sa Pilipinas, ay, alam nyo, karaniwan dyan, yung mga pinapaayos sa mga tao yung kanilang ilong. Di ba? Nagpapatangos ng ilong. Alam nyo doon sa Armenia, ang katangian ng mga taga-Armenia, sobrang tangos ng ilong. Kaya doon naman nagpapa-opera naman sila para pabawasan ang kanilang ilong. Kaya kung pwede nga lang sana, nung andun ako, pwede ba yung pinabawas mo sa ilong mo, idagdag mo sa ilong ko? No? Kung pwede lang, no? Pero di ba, ganun nga yung tao. Ngayon, masama ba ulit? Hindi. Pero bakit? Papasok ka ulit lagi sa dahilan na bakit? Is it for vain glory? No? Kung vain glory, doon sumasama. Maliwanag po ba? Hello, maliwanag? So do not pursue vanity. So what do we rather pursue? Ano dapat yung inahabol natin sa buhay? Well, magandang tignan natin ito 12 verse 1 ng Ecclesiastes. Ang Ecclesiastes uli ay 12 chapters lang. Okay? Inumpisahan ni Solomon sa pagsasabing vanity. All is vanity. Pero saan niya tinapos? Saan niya tinapos ang sulat niyang ito? Sa last chapter ng kanyang sulat, ito ang kanyang sinabi. Pakibasa nga ng malakas, remember also your Creator in the days of your youth, before the evil days come and the years draw near, of which you will say, I have no pleasure in them. So bandang uli, tinapos niya, sabi niya, remember also your Creator in the days of your youth.
sa panahon ng iyong kalakasan, sa panahon ng iyong kabataan. Again, sinulat ito ni Solomon nung matanda na siya. Nung nakapag-isip-isip siya. Pagkatapos niyang kung anong gawin sa buhay, na-realize niya, pinaggagawa ko pambihira, mga meaningless, mga vanity. At ngayon, pinapayuhan niya yung mga nakababata sa kanya. Sabi niya, I remember God in the days of your youth. Actually, yung mula chapter 1 hanggang chapter 11, ine-emphasize niya, all is vanity. Pero ito rin, makikita nyo rin, mula chapter 1 hanggang chapter 11, binabanggit niya, under the sun. Pakisabi po, under the sun. So anong tinutukoy niya? All is vanity under the sun. But there's someone who is over the sun. Right? Sino yon? Sabi rin niya, isa pang ginamit niya salita ay, all is vanity under the heavens. Sa ilalim ng langit. Pero there's someone who is not under the heavens, he is in the heavens. Sino po yon? Of course, si Lord. Kaya nung sabihin niyang all is meaningless, nung sabihin niyang all is vanity, ang ibig niyang sabihin, except kay Lord. Nung isabihin niyang lahat ng bagay na pinagkakaabalan natin, mga ginagawa natin, mawawalan ng kwenta lahat, walang kwenta lahat. Ang ibig din niya sabihin, pero pag kay Lord mo ginawa, pag yung buhay mo ginugol mo sa Panginoon, then that is not meaningless. Maliwanag po ba? No, kaya sabi niya diyan sa verse na yan, ay alalahanin mo ang iyong Panginoon sa panahon ng iyong kabataan. Bago dumating ang panahon na sasabihin mo, I have no pleasure in them. Anong ibig niya sabihin doon? Darating ang panahon, sabi niya, kala mo magaganda mga bagay, yung mga na-enjoy mo, yung mga bagay na ganito, bandang huli, sasabihin mo, wala palang kwenta lahat. Kaya rather than pursuing vanity, let us pursue God. Pakisabi ng malakas, pursue God. Come on, pursue God. Anong ibig sabihin nun? No? Pag sinabing you pursue God, si Lord ang hinahabol natin, si Lord ang hinahangad natin, siya ang number one sa buhay natin. Paano itong mga bagay na ito, Pastor? Di ba kailangan naman ng ganito? Yeah, alam ng Lord, kailangan mo yan. Kaya nga sabi niya, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Unahin mo muna siya. Hanapin mo raw siya. Lumapit ka sa Kanya. Alam naman ng Panginoon yung ibang mga pangangailangan natin. Alam naman ng Panginoon yung mga importanteng bagay sa buhay natin. Pero dapat alam natin kung sino talaga ang pinupurso natin. As you pursue God, blessings will also follow you. As you follow hard after God, blessings will also be behind you. Susunod sila sa buhay mo. Amen? Kaya nga, ano ang tamang attitude sa buhay? Yung nga po, remember God. Seek God. At ang tamang attitude, Lord, ikaw pala yung pinakamahalaga sa buhay ko. Kasi, kaya isinulat itong mga verses na to para iparealize sa atin na mayroon tayong maling pananaw sa mga bagay na narito sa mundo, sa salapi, sa kasikatan, sa kapwa-tao, sa kalusugan, sa kagandahan, sa kung ano-ano pa man, mali ang pananaw natin at gusto lang niyang ilagay sa tama. Na dapat pinapahalagan natin lahat ay, higit sa lahat, ay ang Panginoon sa buhay natin. Kasi ganito, hanggat mataas ang pagtingin natin sa mga bagay nito, lumiliit ang pagtingin natin, mababa ang pagtingin natin sa Panginoon. Hanggat malaki ang puso mo sa mga bagay na to na tinatawag na vanity, lumiliit naman ang puso mo para sa Panginoon. Hanggat tingin mo, kailangan mo tong mga to. Si Lord naman, tingin mo parang maliit lang, hindi mo siya gaanong kailangan sa buhay mo. Pero subukan mong baligtarin. Tingnan mo na higit si Lord, kailangan ko sa buhay ko. And then marirealize mo, ito palang mga bagay na ito, kung tutuusin, hindi sila ganun kaimportante kumpara sa Panginoon sa buhay ko. Amen? Hanggat tumataas ang pagtingin mo sa Diyos, bumababa ang pagpapahalaga mo sa mga to. Hanggat lumalaki ang puso mo para sa Panginoon, lumiliit ang pagtingin mo, pagmamahal mo sa mga bagay na ito. Kasi yun po ang tama. I don't know with you kung nararanasan nyo minsan pag kumakanta tayo ng magagandang songs kay Lord, di ba? Minsan may mga songs ang ganda-ganda ng lyrics, pero if you will just be very honest with yourself, parang ang hirap kantahin, tama? Naranasan nyo ba yung ganon? Naranasan mo yung ganon? Yung halimbawa, yung isang kanta na medyo nahirapan ako dati, ang lyrics niya, you're all I want, you're all I've ever needed. Love song yun kay Lord di ba? You're all I want, you're all I've ever needed. Yung kanta na lang kanina, ano ba yung sabi ng kanta kanina? All I need is you, Lord. All I need is you, Lord. Wow, ang sarap ng kanta. Ang sweet kantahin. Di ba?
Pag ikaw yung kinakantahan, parang ang sarap-sarap, right? Pero minsan pag kinakanta mo siya, totoo nga ba sa puso ko? You're all I want. You're all I've ever needed. Alam niyo, may time na parang nahirapan akong sabihin yon kasi sa totoo lang, hindi ko masasabing, si Lord lang ba talaga? Si Lord ba talaga yung kailangan ko? Si Lord ba talaga yung talagang gusto ko lang sa buhay ko? Ang dami ko pang gusto eh. Ang dami ko pang kailangan, no? Until dumating ka sa point ng buhay mo na yung mga halagang bagay sa buhay mo nawala, yung mga mahal mo sa buhay may nawala sa iyo, yung taong mahal mo nakasakit sa iyo, then marirealize mo, oo nga, si Lord lang pala talaga. At the end of the day, kung sasagarin mo at ang matitirang pinakamahalaga sa lahat ay makikita mo si Lord lang pala talaga ang dapat na pinakagusto mo at pinakamamahal mo sa buhay mo. Amen? Yung pala talaga dapat yun. No? And when you find God, when you see God to be that kind of God to you, na siya lang talaga pala yung makakakumpleto sa'yo, pinakakailangan mo, pinakabubuo ng buhay mo, then makakakanta mo talaga, yes, Lord, all I need is you, Lord. All I need is you, Lord. Amen? Hello, amen po ba? No? Alam niyo, meron akong isang halimbawa, no, na medyo extreme na halimbawa to, matinding halimbawa. No? Kasi yung salitang, talaga bang mabubuhay ka talaga na si Lord lang? No? Ito, matinding halimbawa po ito. Ito yung, nung nagpunta kami sa Armenia nga, nabanggit ko kanina, kasi ang nangyari dyan, actually, pagpunta doon, ay medyo hindi naman yung kusang loob na pagpunta o hindi yung parang may excitement kami na pumunta. O by the way, gusto ko lang po sabihin to sa inyo, ang dami ko naman nang napuntahan, kami ni Mami Weng, nag-speak kami sa iba-ibang lugar, nagtuturo, no? Pero hindi ako nagkukwento gaano, alam nyo yun, no? Pagdating sa ibang bansa. Ngayon lang ako halos magkukwento. Minsan nakakapagkwento, maiksi, pero ngayon lang ako halos magkukwento. Kasi ito yung hindi ko ine-expect. No? Ito pa yung pinaka-nagustuhan ko talaga. Kasi regular kami nagpupunta, isa yan sa pinupunta namin regular, Dubai. Nag-speak kami sa anniversary doon ng church. Pagkatapos ay isa sa naging gawi na namin nitong mga nakaraan. Habang andun kami, total malapit siya sa iba-ibang bansa, malapit sa Europe, malapit sa kung saan-saan, ay gumagawa rin kami ng ibang biyahe. Ang talagang schedule namin, mula doon sa Dubai, pupunta kami ng Israel. Kaso nga, nagkakabombahan sa Israel. No? So hindi kami natuloy doon. Nag-isip kami ngayon, ano ang gagawin namin? Hindi naman kami pwedeng bumalik agad ng Pilipinas. Kasi nga, yung ticket namin ay sa susunod na linggo pa. So ang ginawa namin, nag-isip ng ibang pupuntahan. Isinadjust sa amin, Armenia. Okay? Yung Armenia, katabi lang ng Georgia na pinanggalingan na rin namin. So walang excitement. Kasi malamang yan, magkamukha lang yung lugar. Totoo naman, magkamukha lang. No? Anyway, pumunta kami para pagpalipasan ng oras. Ang hindi ko ine-expect pagdating doon, magiging spiritual blessing pala siya, no? Sa akin personally. Kaya maraming bagay na na-enjoy kami. Na-appreciate namin yung lugar, pero para sa akin ay yung blessing na natanggap ko doon. Ano ba yung blessing na yon? Well, ang Armenia ay ito yung, actually kung di kami natuloy sa Israel, ang Armenia kasi ay isa sa mga lugar din pala na bahagi talaga ng Bible, ng Old Testament. Kitang-kita mo mula doon yung Mount Ararat. Yung Ararat, boom, 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 gano'n, no? Doon galing yun eh. Yung Mount Ararat, di ba doon naglanding yung arko ni Noah? Tama? Yung arko ni Noah. Actually, bumili ako ng kalapati eh. Yung pinakawalan ni Noah, buhay pa eh. Andyan eh. Pero maliban doon, sa nakita namin yung Mount Ararat, ang malaking blessing sa akin ito, no? Kasi ang Armenia pala is the very first Christian nation in the whole world. No? The very first, unang-una sa lahat. Ito yung wala pang Katoliko, wala pang Protestante, wala pang ano, ito yung naunang bansa nagsabing sila ay Christian
nation. Ito ay bunga pa ng mga naunang mga apostol. Di ba? Bunga, kasi mga nilakbay-lakbay nila yung mga yan. Pero paano sila naging Christian nation? Of course, may mga nangaral na nga sa kanila na mga naunang mga alagad ng Panginoon. Pero ang nangyari dyan, kaya sila naging Christian nation, mayroong isang Christian, ang pangalan niya si Gregory. Si Gregory ay naglilingkod sa palasyo, malapit sa hari. Kaso, mayroon siyang nagawang offense na kinagalit ng todo ng hari. Isang oras ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ang relihiyon nila doon, noong panahon na yon, Zoroastrianism. Hanggang ngayon, nag-i-exist pa rin yan, pero konti na lang. Zoroastrianism. No? So anyway, sa oras ng pagsamba, ayaw makisamba ni Gregory. Kasi nga pinanindigan niya yung kanyang pagiging Kristiyano. Nagalit ang hari. Tapos, nahalukay pa na mayroon pala siya, nakamag-anak niya pala yung isang kagalit ng hari, ganyan, no? So, yung pinag-initan siya lalo, dahil doon tinorture siya at ikinulong. Mga 30 years old siya noon. Ikinulong, alam niyo yung pinaglagyan sa kanya na kulungan, parang mga dungeons, yung sa isang burol na ganyan, tapos may hinukay, inilagay lang siya doon. Ikinulong siya doon, hindi para lang parusahan na makulong, kundi para doon na siya mamatay. Walang kain, walang tubig, hinayaan na talaga siya doon. No? Actually, ganito, pakipakita nga yung picture dyan. No? Yung, binaba ko kasi yung kulungan niya mismo eh. Ayan si St. Gregory. Ang cute, no? Ang cute niya, di ba? Santong-santo, di ba? Anyway, hindi. Ang pinapakita ko dyan yung hagdan, oy. No? Yung hagdan. So, makita niyo yung hagdan. Ano yan eh? Isipin niyo burol, tapos hinukayan ng makitid na ganon pababa. Tapos pagdating sa baba, mayroong medyo pag ganon na malaking, medyo maluwag-luwag na space. Hindi siya maluwag na talaga, kundi at least kasya si Gregory, no? Kasya rin naman ang ilang tao. Pero yung pababa niya, pag ganon talaga, parang tunnel lang na ganon, nilagyan ng hagdan. Isipin niyo yung takuri, yung pakuluan ng tubig. Di ba, pag ganon, tapos may bibig na ganon. Pero yung bibig niya, hindi pa ganon. Pag ganon talaga. As in, hindi ka makakaakyat palabas. Wala nang labasan doon. Kasi paano mo aakyatin yung pag ganon, wala namang hagdan. No? So, anyway, ngayon siyempre may hagdan na, pinreserve yung lugar kasi nga historical. Diyan sa inilagay. Diyan siya kinulong. At pagkalipas ng 14 years, okay? 14 years. Nagkasakit ng matindi yung hari ng Armenia. Matindi talaga, as in yung mga magicians nila, yung mga manggagamot nila, mga faith healer nila, walang makagamot. Wala. Nanaginip ngayon ang kapatid ng hari, yung prinsesa. Ang sabi sa panaginip, si Gregory lang ang makakatulong diyan. Siyempre, ayaw maniwala. Paano silang maniniwala? Paano yun? 14 years nang nakakulong si Gregory, iniwan doon para mamatay. No? Tsak patay na yon. Anyway, nagbakasakali sila, chinek yung kanyang kulungan. Pagka-check ng kanyang kulungan, buhay si Gregory. No? At hindi lang yon. Pagkatapos noon, pinalabas siya, pinuntahan niya ang hari, pinag-pray niya ang hari, gumaling yung hari. Nung gumaling yung hari, naniwala siya bigla kay Jesus at sabi niya, magmula ngayon ay ang buong bansa, lahat ng nasasakupan ko, magiging Kristiyano niya. At dahil doon pinangaral nila ang gospel, pinangaral nila ang Kristyanismo sa buong bansa, nagtayo ng mga simbahan sa buong bansa, kaya ang dami mga monastery din diyan sa Armenia. No? Bakit? Dahil doon sa ganong karanasan nila. Now, sabi ko, extreme na halimbawa. Kung isipin mo, ang hirap paniwalaan, paano mangyayari yon? Hindi ko rin alam kung paano nangyari. Hindi ko alam kung paano pinreserve ni Lord yung buhay niya na ganon. Basta ang alam ko lang, makapangyarihan ang Diyos, walang imposible sa Diyos. Amen? Yung, ano bang, come on, sige, palakpakan po natin ang Panginoon, no? Bakit tong mga tao, pinapaniwalaan talaga nila yon? Ano ang ebidensya, no? Ang ebidensya diyan mula noon hanggang ngayon. Nung maturingan silang Christian nation, hanggang ngayon pinaninindigan nila. Nasakop sila ng mga Turks, ng Turkey, ng Rome, ng mga Muslim, Ottoman Empire, na natili sila na Kristiyanong bansa. Nasakop sila ng komunista. Dati part ng USSR yan, ng Russia. No? Sakop ng Russia. Ang mga komunista, atheist, walang paniniwala sa Diyos. Pero sabi nila, kahit nung panahon ng communism, napanatili nila ang kanilang pagkilala sa Diyos. At hanggang ngayon, tuturing na sa kanilang sarili, Christian nation, the very first Christian nation in the world. No, bakit? No? Kasi alam nila yung kanilang history.
tinuturo sa kanila yung ito pala yung pinanggalingan nila. Napapaligiran sila ng mga puro-suro Astrianism, pero pinanindigan nila ang kanilang paniniwala sa Panginoong Diyos. Amen, mga kapatid. Ang point ko po dito, ang point ko, makikita nyo po, totoo ba? All I need is you, Lord. Alam nyo, sabi ko nga, extreme na halimbawa. Napatunayan ni Gregory, you can have everything and yet have nothing. Amen? Pwedeng buhay na buhay ka sa tingin ng iba, pero sa totoo lang patay ka. Right? Walang kabgana-gana yung buhay mo. Pero pwede rin akala nila patay ka na, pero sa totoo lang, kapag buhay ka sa harapan ng Panginoon, buhay na buhay ka. Right? You can have everything and yet lacking. You can have God only and yet have everything. Amen? Pwedeng si Lord na lang mayroon ka, si Lord na lang yaman mo. Pero, kompleto pa rin ang pagkatao mo. Kompleto pa rin ang buhay mo. So is it really true na mabubuhay ka ng si Lord lang? Hindi ko naman sinabing huwag ka na magtrabaho, huwag ka na mag-aral. Sabi ko nga, extreme na example yan. Ang sinasabi ko lang po, habang tayo, responsable tayo sa buhay natin dito, nagtatrabaho tayo, nag-aaral tayo, mabuti tayong miyembro ng ating pamilya, tandaan natin, si Lord pa rin talaga dapat ang pangunahin sa buhay natin. Do not seek vanity, seek God. Do not pursue vain things, pursue God. Amen? Mga kapatid, tumayo po tayo lahat. Sige po, tayo lahat. Pag sabi po na malakas, pursue God. Ang paghahanap po sa Panginoon, ang paghahabol sa Panginoon, ay ang isang bagay na pinakamaganda na magagawa natin sa buhay natin. Ang dami niyong pwedeng pagkaabalahan sa totoo lang. Ang dami pwedeng paglaanan ng oras mo. Tama? Tama? Ang dami mong pwedeng unahin at gawin sa buhay. Ang dami mong pwedeng i-pursue. You can pursue your dreams. You can pursue wealth. You can pursue power, popularity. Ang dami-daming pwedeng i-pursue sa buhay. Pero ang best decision na magagawa mo, pursue God. Pursue God. You have to be very convinced. Lord, ikaw lang talaga eh. Wala nang iba. Ikaw lang talaga nakakabuo ng pagkatao ko. You're all I want. You're all I've ever needed. Amen? Alam nyo, how do I pursue God? You can do it, actually, in every day of your life. Manalangin ka, kausapin mo siya. Magkaroon ka ng quality time sa Kanya. Magbasa ka ng Kanyang salita. Gawin mo siya lagi na pangunahin sa araw-araw ng buhay mo. Sa mga linggong kagaya nito, of course, isa to sa paraan ng pagpupurso natin sa Panginoon. Yung paglilingkod sa Panginoon, that's another way of pursuing God. Ang importante, matutunan natin, Lord, hinahabol kita, I pursue you, Lord. I want you, Lord. So as we sing this song again, kantahin mo nga ito ng buong puso at sabihin mo sa Panginoon, Lord, I will pursue you. Lord, isinusurrender ko, sinusuko ko yung ibang mga pursuits ko sa buhay, mga vain things, at ipupursu ko yung pinaka-valuable sa lahat. And that is no other than you. Has the Lord really won your heart? Nakuha na ba talaga ni Lord yung puso mo? Pwede kasi naniniwala ka. Buo naman yung paniniwala mo, buong isip. Pero, buong puso ba nakuha na ng Panginoon? Has He won your entire heart? Kung hindi pa, kasi ang dami pang laman ng puso natin. Ang dami pa nating pinupursu sa buhay. Ang dami pang mas mahalaga kaysa sa Kanya. Isa nakakalungkot, marami pa tayong mas mahal kaysa sa Kanya. Pero sa oras na to, pwede ba yan ang prayer mo, Lord? I want you to win my heart. I want you, Lord. Gusto ko makuha mo talaga ang puso ko, Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon. At sana yun ang desire mo rin. Lord, gusto ko makuha mo yung puso ko. At para mangyari yun, Panginoon, nagsusuko ako ng sarili ko sa iyo. Nagsusuko ako ng buhay ko sa iyo. Nagpapasakop ako sa iyo, Panginoon. May mga plano ako, may mga gusto ako. May mga inaabot ako. Pero Lord, nagpapasakop ako. Ang plano mo ang masunod, ang gusto mo ang masunod. Ang mga desire mo ang masunod sa buhay ko. Panginoon, I surrender to you, Lord. I surrender my life to you and I will pursue you. Kung sa oras na to, yun ang sinasabi mo sa Panginoon. Sinasabi mo sa Kanya, Lord, sinusuko ko buhay ko, nagpapasakop ako sa iyo. Panginoon,
sakupin mo ang puso ko, ariin mo ang puso ko, Lord, makuha mo ng buong buo ang puso ko. Kung yan ang prayer mo, pwede ba itaas mo ang iyong dalawang kamay kay Lord? Pagsasabi sa Kanya, Panginoon, yes, I surrender. Yes, Lord, I give you my life. I surrender. I submit to you, Lord. Narito ako, Panginoon. Sakupin mo ako. Lord, win my heart. Sige, sabihin niyo po, win my heart. Naiintindihan ng Panginoon, hindi likas sa atin na yung ating puso ay malapit agad sa Kanya. Naiintindihan ng Panginoon, hindi likas na yung ating puso ay siya agad yung minamahal. Naiintindihan niya na hindi likas sa atin, hindi natural sa atin, na ang ating puso ay Kanyang-Kanya. Una, ang ating puso napupuno niya. Alam niya marami pang laman. Alam niya maraming nagmamay-ari ng puso natin. Pero sa pagdidesisyon mo ngayon at pagsasabi sa Kanya, yes Lord, kuhanin mo yung puso ko, Panginoon. I want you to win my heart. Kung yan ang desisyon mo, tutulungan ka rin ng Panginoon upang magmula ngayong araw na to, mababago yung pananaw mo sa buhay. Mababago yung mga values mo, mababago yung damdamin mo, at mas mararanasan mo ang mas pinakamaganda, pinakamaligaya, pinakamakontentong buhay. And that is in pursuing the Lord. In pursuing the Lord. O Panginoon, nakikita mo kami ngayon. Kikita mo ang aming mga kamay. Nakikita mo ang aming mga puso. Patawarin mo kami. Ang dami naming pinursu. Ang dami naming hinabol. Ang dami naming hinangad, Panginoon. Na minsan dahil sa paghabol namin ito namang ito sa iyo, napapalayo naman po kami sa iyo, Panginoon, sinadyaman namin o hindi. Minsan, Panginoon, dahil sa paghahangad namin ng mga ganito, nawawalan ka ng lugar sa buhay namin, Panginoon. Minsan napuno na yung puso namin ng kung ano-anong alalahanin, kung ano-anong mga hangarin sa buhay. At dahil dyan, Panginoon, nawalan ka na ng space sa puso namin. Pero ngayon, narito kami. Panginoon, sinusuko namin ang aming buhay. Nagpapasakop kami sa mga plano mo sa buhay namin. Panginoon, naniniwala kami, mas mahal mo kami kaysa sa pagmamahal namin sa aming sarili. Naniniwala kami, mas marunong ka kaysa sa amin. Mas maganda ang plano mo kaysa sa mga plano namin. Kaya ngayon, Panginoon, ikaw ang ipupurso namin. Hindi yung mga bagay na pang sarili namin. Panginoon, we will pursue you, Lord. Please win our hearts now. Touch our hearts now. Lalabas kami sa lugar na to. May kakaibang puso, kakaibang pananaw sa buhay, kakaibang damdamin, kakaibang pagpapahalaga. Kasi Panginoon, you have won our hearts. You have won our hearts. Lord, win each and everyone's heart in this place. At mula ngayon, Panginoon, we will pursue you. Ikaw ang hahabulin namin. Ikaw ang hahangarin namin. At alam mo na, Panginoon, yung ibang mga concerns namin. Alam mo yung ibang pangangailangan namin. Lahat ng ito, ikaw na po ang bahala. Pinagpapasakop na lang namin sa inyo ang buhay po namin. And we just trust you, Lord, because we love you and because, higit sa lahat, you love us. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Paspasan mo po kami ngayon. Ngayon, mga kapatid, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagsama lagi ng banal na Espiritu ay sumating lahat. Amen at Amen.